Partnership ng National Irrigation Administration at ng Department of Social Welfare and Development para sa Project Lawa at Project Binhi. Ating pag-uusapan kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Magandang tanghali, Engineer Guillen. Magandang tanghali po, ma'am. Una po sa lahat, ano po ang layunin ng partnership ninyo with DSWD para sa Project Lawa at Binhi? At kailan naman po inaasahan ang paglagda sa MOA or MOU para dito? Well, ma'am, actually po ito yung ating enhanced partnership against hunger and poverty, or ito yung EPAP na tinatawag po natin. At ito po i-launch natin kaagad. In fact, pinaghahandaan ho namin, and then by next month, mag-full blast na po kami. Okay. Ano po ang magiging role ng bawat ahensya sa pagpapalawig at pagtutulungan para po sa proyektong ito? Well, katulad po ng NIA, ma'am, meron po kami mga solar pump irrigation projects. At ang DSWD naman, itong mga impounding dams nila, itong Lawa, at sabi nila. So, ang gagawin lang ho namin, magsasama po kami niyan. So, instead na yung aming solar pump ay para lamang po sa irrigation ngayon, dadaan po sa kanilang Lawa. Para magkaroon naman ng fish production, tapos yung high value crops, bago ho natin magamit ulit sa ating irigasyon sa ating palayan. So malaking bagay po ito. Paano naman po makakatulong ang dalawang proyektong ito hinggil sa kakulangan sa pagkain, tubig na dulot ng climate change? Alam niyo po, kapag pinagsama natin ho kasi itong projects na ito, ay mas may scale up po natin. At saka isa pa, ang NIA, marami rin po kaming mga irrigation canals na ino-offer namin para po taniman din ng ating mga stakeholders, yung ating mga recipients. So makakatulong po ito sa programa natin dito sa para mapamura yung ating pagkain kasi yung supply dadami po. At habang itong proyekto naman na ito ay ang NIA kasi, ma'am, ang project kasi natin ngayon, yung ating mga solar pumps, ay napakarami, libo yan eh. Ganon din po yung projects ng DSWD, libo rin yan. So, kung pinagsama po namin, mas marami po natin matutulungan. Okay, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan sa inyong mga natalakay tungkol po sa sustainability pagdating sa dalawang programang ito? Modesty aside, ma'am, alam niyo po kasi si Secretary Rex Gatchalian, saka galing po kami ng LGU, parehas yan eh. At kami po ay parehas na galing po o-winner. So yung sustainability, importante po sa amin. So ang isa po dyan, of course, kailangan natin ma-institutionalize yung programa. So kailangan meron talagang mapirmahan na memorandum of agreement. At isa pa ho rito, yung ating kailangan matulungan din natin yung mga stakeholders natin, maturuan natin sila, may scale up yung kanilang kaalaman. So magtutulungan po kami ngayon kasi sa NIA kasi mayroon kaming tinatawag na Institutional Development Division. At ito po sa lahat po ng parte, sa lahat ng probinsya, meron po tayo niyan. So kung kami po ay magsasanib puwersa, talaga po mas madali at mas eficiente yung implementasyon ng project. Engineer, hihingi na rin kami ng update tungkol sa mga irrigation projects. Ninya, nabanggit po, Engineer ni Ninya, na taga Ilocos din kayo. Mabibigyan ba ng irrigation project ang mga taga Ilocos region? So, Engineer, yes? Well, ang totoo po niyan, meron na naka-ready na for inauguration ng ating Pangulo sa Ilocos region. Ito yung Solbec Dam. Malaki din po itong Solbec Dam na ito. At kasabay po niyan ay itong inauguration din ng ating rice processing system. So, hindi lamang po yan. Every month, madami rin po kami turnover na yung mga small irrigation projects o yung mga solar pump irrigation projects natin para makatulong po sa ating mga magsasaka. So lahat po, hindi lang naman sa Ilocos, kundi sa buong bansa po naman. Alright, mula naman po sa pinsala na idinulot ng Bagyong Agho noong Mayo, kumusta na po yung mga irrigation infrastructure na nasira dahil po sa bagyo at gaano po kalaking halaga ang naging pinsala nito, lalo na po sa mga irigasyon dyan sa Calabar Zone? Well, sa report po sa atin, ma'am, actually umabot po yung pinsala sa around 200 million yung infrastructure. At yung nasirang crops naman natin nasa 5 million. At ang affected, hindi ako nagkakamali, around 6,500 farmers natin. So, ito ang dinudulog din natin sa Kongreso. At nangako naman po sila na next year, bibigyan na nila ang NIA sa yung tinatawag na Quick Response Fund para sa mga calamity
projects natin para mas mabilis kami ang pagtugon ng National Irrigation. So, but anyway, yung mga nasira naman po ay tinutugunan na po natin, inaayos na po natin ngayon. Okay. Okay, Engineer, mensahe niyo naman po sa ating mga kababayan mula sa NIA. Kami naman po sa NIA ay patuloy na nakikipagtulungan para po dito sa ating food security. Ang target kasi ng NIA, hindi lamang po mapababa yung presyo ng bigas. Kasi laging sinasabi natin, papababa ang presyo ng bigas o yung pagkain. Pero ang ginagawa natin ngayon ay matulungan din ang ating mga magsasaka na bumaba ang presyo ng bigas at kumita pa rin po sila. Katunayan po yung for inauguration ng ating Pangulo na rice processing system. Ito po yung paraan para mapababa natin ang presyo ng bigas at mapataas ang kita ng ating mga magsasaka. Kasi kung meron na po yun, makakapture ng ating mga farmers yung whole value chain. So kami po ay patuloy po makikipagtulungan dyan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration.